Magandang gabi po, Sir Joe. Ako po si LV at ngayon ay isusulat ko ang pinakamabigat na lihim ng buhay ko. Isang lihim na halos ikapahamak ng kaluluwa ko. At natutunan kong hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng hindi nakikita ay walang kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang simpleng bagay. Ang hindi ko pagsasabi ng tabi-tabi po. Lumaki ako sa Nueva Ecija, sa isang baryong malayo sa syudad. Dito, ang mga matatanda ay may mahigpit na bilin. Kapag dadaan ka sa damuhan, tabing ilog, punong malalaki, o kahit sa mga lugar na tahimik at tila walang tao, dapat mong sabihin ang tabi-tabi po. Ibig sabihin daw nito ay paghingi ng pahintulot sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga duwende, engkanto, o espiritu na naninirahan sa paligid. Bata pa lang ako, lagi ko na itong narinig sa lola ko. Kapag dadaan kami sa kakahuyan, "B, wag mong kalimutan ha. Sabihin mo, tabi-tabi po. Baka maistorbo mo ang mga taga rito." Habang lumalaki ako, akala ko yung simpleng panakot lang yun ng mga matatanda para magbihib ang mga bata. Pero kahit ganon, nasanay akong sabihin ito. Hanggang sa lumuwas ako ng Maynila, nag-aral at nagtrabaho doon. Unti-unti, nawala sa isip ko ang pamahiing yun. Doon ko naramdaman ang modernong buhay. Mga mall, opisina, internet, at ang mga dating kinakatakutan naming kwento ay naging biro na lamang para sa akin. Pero ang tadhana, marunong magpaalala. Taong 2017 nang bumalik ako sa aming baryo para dalawin ang tiya ko na may sakit. 2.5 oras ang biyahe mula sa bayan, papunta sa liblib naming sityo. Pagdating ko, ramdam ko agad ang katahimikan ng probinsya. Ang mga ibon ay nagliliparan, at ang mga punoy tila nagbubulong sa ihip ng hangin. Isang hapon, bandang 3:00, nagpasyal ako sa palengke. Bumili ako ng prutas, gulay at gamot para kay tiya. Pauwi na ako nang biglang inabutan ako ng ambon. Naisip ko, dadaan ako sa shortcut para hindi masyadong mabasa. Ang shortcut na iyon ay isang makipot na daan. Binabakuran ng matataas na damo at punong kahoy. Madilim kahit hapon dahil siksik ang mga dahon. Madalas ay sinasabihan kami na huwag dadaan doon kung nag-iisa. Pero dahil nagmamadali ako, hindi ko na ito inisip. At doon nagsimula ang lahat. Pagpasok ko sa daan, dire-diretso lang ako. Bit-bit ang pinamili. Ni hindi ko na naisip na magsabi ng tabi-tabi po. Sa isip-isip ko, nasa modernong panahon na tayo. Sino pa bang naniniwala sa mga ganyan? Nang makarating ako sa kalagitnaan ng daan, bigla ko naramdaman ang sobrang kirot ng tiyan ko. Parang may matalim na kutsilyong tumusok mula sa loob. Napahinto ako at napakapit sa damuhan. Pinilit kong tumayo at maglakad, pero mas lalo itong lumala. Parang pinipiga ang bituka ko. Sa huli, halos madapa ako sa pagmamadali pa uwi. Pagdating ko sa bahay, halos hindi ko na mailapag ang mga dala ko. Pinawisan ako ng malamig, nanginginig ang tuhod, at ang tiyan ko'y nanigas. Inisip kong baka dahil sa kinain ko sa palengke. Humiga ako at nagpahinga. Ngunit pagdating ng gabi, doon nagsimula ang bangungot. Habang nakahiga ako, biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi ako makahinga.
Nang iminulat ko ang mga mata ko, nakita kong may nakaupo sa tiyan ko. Isa siyang maliit na nilalang, kasing laki ng isang bata. Ngunit kulubot ang balat, kulay abo, at namumula ang mga mata. Nakangisi siya. Ipinapakita ang maliliit ngunit matutulis ng ngipin. Hindi ka napahalan. Bulong niya. Malamig at mababa ang boses. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Pinilit kong gumalaw, pero parang nakapako ang katawan ko. Habang nakatitig siya sa akin, nararamdaman kong mas lalong sumasakit ang tiyan ko. Para bang pinipisil ng libo-libong kamay. Na magdasal ako ng ama namin sa isip ko, bigla siyang naglaho. Naiwan akong hingal na hingal, pawis na pawis, at nanginginig. Hindi doon natapos. Simula ng gabing yon, gabi-gabi akong pinapahirapan. Tuwing alas 12, biglang babagsak ang lamig sa kwarto. Naririnig ko ang maliliit na yabag. Parang mga paa ng bata na naglalakad sa paligid ng higaan. Minsan, ay may mga mahihinang halakhak. Ang katawan ko ay nagkaroon ng mga pasa at sugat na hindi ko maipaliwanag. Gigising na lang ako na may kalmot sa braso. May marka ng pagkurot sa hita. Sabi ng tiya ko, baka raw nabangungot lang ako at nagkakalmot nang hindi ko namamalayan. Pero alam ko, hindi yan basta panaginip. Isang gabi, habang umiihi ako sa likod bahay, may naramdaman akong malamig na hangin na dumaan sa bato ko. Paglingon ko, may maliit na aninong dumaan sa gilid ng puno ng mangga. Hindi siya tumatakbo, para siyang dumudula sa lupa. Kinabukasan, mas lumala ang sakit ng tiyan ko. Halos hindi ako makalakad. Ang balat ko'y nagkaroon ng maliliit na pantal na parang kagat. Dinala ako ng tiya sa isang albularyo sa kabilang baryo. Pagpasok pa lang namin, tumingin siya sa akin at umiling. Naistorbo mo ang mga taga rito. Hindi ka nagbigay galang, sabi niya. Alin pong taga rito? Nanginginig kong tanong. Mga duwende, mga lamang lupa. Nakatira sila sa dinaanan mo. Nakalimutan mo magsabi ng tabi-tabi po. Halos matulala ako. Napaiyak ako sa hiya at takot. Totoo nga ang sinasabi ng matatanda. Pinahiga niya ako sa banig, tsaka pinahira ng langis sa noo, tiyan at talampakan ko. Nagbulong siya ng mga orasyon. Habang ginagawa niya yon, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa buong kubo. Ang lampara ay parang mamamatay. Narinig ko ang mahihinang yabag sa labas. Paikot-ikot, parang nagbabantay. Matindi ang galit nila. Hindi sapat ang orasyon. Kailangan mong bumalik sa lugar at humingi ng tawad, anya. Kinabukasan, sinamahan ako ng tiya at dalawa kong pinsan. Nagtungo kami sa makitid na daan. Naghanda kami ng 3 itlog, 3 baso ng gatas, at 3 pirasong puting kandila. Pagdating namin doon, parang biglang tumahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin. Lumuhod ako at inilagay ko ang mga alay sa gitna ng daan. Sinindihan namin ang kandila. Halos mamatay ang apoy dahil sa biglang pagbugso ng malamig na hangin. Tabi-tabi po, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Halos umiiyak kong dasal. Habang sinasabi ko yon, parang gumaang ang balikat ko. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko ang mga matang nakatingin sa akin mula sa damuhan. Para bang may mga nakatayo ron.
hindi ko lang makita. Kinagabihan, nakahiga ako. Bigla akong nagising. Sa paanan ng kama ko, nakita ko silang muli. 3 maliliit na nilalang. Duwende na kulay abo ang balat at namumula ang mga mata. Hindi na sila nakangisi. Isa sa kanila ang lumapit at nagsalita. Narinig ka namin. Pinapatawad ka na namin. Pero wag mo na kaming babaliwalain muli. Pagkatapos nun, naglaho silang parang usok. Ang sakit ng tiyan ko ay unti-unting nawala. Ang mga pasa at sugat sa katawan ko ay naghilom. Simula nun, hindi ko na muling nakalimutan ang bilin ng matatanda. Kahit saan lugar ako dadaan, sa damuhan, sa gilid ng kalsada, kahit sa sementeryo, lagi kong sinasabi, ang tabi-tabi po. Isa pong mapagpalang araw, Sir Jock. Ako po si Vicky, isang guro sa pampublikong paaralan dito sa aming bayan sa Rizal. Hindi ko akalain na darating ng araw na susulat ako sa inyo. Dahil dati ay nakikinig lang ako sa mga kwentong katulad nito habang gumagawa ng lesson plan sa gabi. Hindi ko akalaing isa pala ako sa magiging tauhan ng sarili kong kwentong katatakutan. Lahat ng ito ay nagsimula lamang sa isang bagay na madalas baliwalain ng karamihan. Ang hindi pagsasabi ng tabi-tabi po. Noong isang linggo matapos ang klase, naglakad ako pa uwi mula sa eskwelahan. Sanay na akong dumaan sa mga shortcut sa pagitan ng mga iskinita at masukal na lote. Dati raw, ayon sa matatanda, dati itong bahagi ng lumang kagubatan bago pa tinayuan ng mga bahay at tindahan. Pero nanatili pa rin ang ilang puno ng balete at ilang kumpol ng kawayan. Ang daanang yun ay makipot, madilim kahit tanghali, at may kakaibang simoy ng hangin. Tuwing dumaraan ako doon, lagi kong naririnig sa isip ko ang bili ng lola ko. Wag na wag mong kalilimutan ang pagsasabi ng tabi-tabi po. May mga hindi nakikita riyan. Baka mainis kung madadaplisan mo sila o matapakan. Karaniwan, otomatiko ko talagang binabanggit yon. Minsan pa nga, sobra. Inuulit-ulit ko habang naglalakad. Tabi-tabi po, baka may dadaan. Tabi-tabi po, baka may bata. Pero nung araw na yon, hating gabi na kasi ako nakauwi dahil may ginawa akong lesson plan. Pagod na pagod ako, mabigat ang bag at madilim ang paligid. Paglapit ko sa daanang yon, bigla akong kinabahan. Pero hindi ko na rin inisip. Ang nasa isip ko lang, kailangan ko nang makauwi agad. At doon ako nagkamali. Hindi ako nagsabi ng tabi-tabi po. Pagdating ko sa bahay, wala naman ako naramdaman. Pero pagkagising ko kinaumagahan, mabigat ang pakiramdam ko. Para bang may nakapatong sa dibdib ko, buong magdamag. May pasa ang binti ko na hindi ko alam kung saan galing. At ang mas nakakatakot, tila ba may maliliit na gasgas sa hita at braso ko na parang galing sa kuko ng bata. Inisip ko na baka sa damuhan lang ako nadaplisan o baka insekto lang. Kaya nag-brush off lang ako. Pero pagsapit ng gabi, habang nagbabasa ako ng modules, may narinig akong mga yapak sa labas ng bahay. Maliliit, parang yapak ng mga bata. May 3 mahihinang katok sa pinto. Sino kaya yun? Gabi na. Wala akong inaasahan. Hindi ko rin agad binuksan. Nang sumilip ako sa bintana, wala naman ako nakita.
at ang kalsada ay madilim at tahimik. Binaliwala ako, pero kinabukasan, ganun na naman. Sa parehong oras, may kumatok uli. Pagsilip ko, wala pa ring tao. Simula nun, gabi-gabi na akong ginugulo. May maririnig akong mga tawa ng bata sa labas. Minsan, sa loob mismo ng bahay. Ang mga gamit ko ay gumagalaw. Parang may naglalaro. May oras na nagising ako at nakita kong bukas ang mga drawer. Nakakalat ang mga papel ko sa sahig. Para bang may batang nagkalat. Pero ang pinaka nakakakilabot ay nang minsang magising ako ng alas 3 ng madaling araw dahil sa bigat ng dibdib ko. Nang dumilat ako, may nakaupong anino ng isang maliit na bata sa tiyan ko. Hindi ko makita ang muka, pero nararamdaman kong nakatingin siya sa akin. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw. Ang tanging nagawa ko lang ay pumikit at umusal ng dasal. Nang dumilat akong muli, wala na siya. Pero nanatili ang bakas ng maliliit na kamay sa tiyan at braso ko. Para bang nilaro ako habang natutulog. Doon ko naalala, hindi ako nakapagsabi ng tabi-tabi po. Kinabukasan, halos hindi ako makalakad sa sobrang panghihina. Pinilit kong pumunta sa baryo at lumapit sa isang kilalang albularyo ron, si Aling Sabel. Pagtingin niya pa lang sa akin, napailing na siya. May nasagasaan kang hindi mo nakikita, sabi niya. Mga bata, mga lamang lupa. Nasaktan mo sila, kaya sila bumabawi sa'yo. Kinilabutan ako. Totoo pala ang bilin ng lola ko. Totoo pala ang mga kinakatakutan namin ng mga bata pa kami. Ginawan ako ni Aling Sabel ng ritual. Kumuha siya ng langis, dinasalan, at ipinahid sa noo, dibdib at paa ko. Pinainom din niya ako ng mapait na halamang gamot. Tapos pinayuhan niya ako. Umuwi ka na sa daanan na yon. Magdala ka ng puting kandila, bigas at candy. Humingi ka ng tawad. At huwag mong kalilimutan ang tabi-tabi po kahit minsan. Kinabukasan, bago lumubog ang araw, pumunta ako sa parehong daan. Nanginginig ako habang nakatayo sa harap ng balete at kawayan. Nagsindi ako ng kandila, naglatag ng bigas, nilapag ang mga candy. Habang nangingirid ng luha ko, pabulong kong sinabi, "Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kayo binastos. Nakalimot lang po ako. Tabi-tabi po." Matapos kong sabihin yon, may malamig na hangin na dumaan. Para bang may mga yapak ng bata sa paligid. Ngunit kakaiba, hindi na ito nakakatakot. Parang tinanggap nila ang alay ko. Pag uwi ko, magaang na ang pakiramdam ko. At simula noon, hindi na nila ako ginulo ng mga tawa at katok sa gabi. Ngayon, tuwing dumadaan ako, kahit sa pinakamaliliit na damuhan o iskinita, otomatiko kong sinasabi ang tabi-tabi po. Hindi ko na hinayaang makalimot dahil naranasan ko na mismo ang sumpa ng mga nilalang na hindi nakikita. Kaya sa lahat ng nakikinig, huwag niyo pong baliwalain ang simpleng paniniwala dahil minsan, ang isang maliit na pagkukulang ay maaaring maging simula ng isang bangungot na hindi mo na matatakasan. Magandang gabi po. Ako po si Charlie, isang construction worker dito sa Pampanga. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwento ko dahil hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang nangyari.
Siguro ay sanay kayong makarinig ng mga kwento ng multo, ikbalang, at kung ano-anong nilalang sa mga baryo. Pero ang kwento ko ay simpleng-simple lang ang pinagmulan, ang aking pag-ihi sa isang masukal na lugar nang hindi ko man lang nasabi ang mga salitang tabi-tabi po. Noong nakaraang buwan, kasama ko ang mga katrabaho kong nag-overtime sa isang ginagawang warehouse sa gilid ng bayan. Alas 10 ng gabi nang kami magpahinga. Sa sobrang pagod, nagpasya muna kaming magpahinga sa gilid ng kalsada bago umuwi. Nakaramdam ako ng matinding naiihi. Wala namang palikuran doon, kaya't nagpaalam ako at maghahanap ng masisilungan. Sa di kalayuan, may isang masukal na bahagi ng lupa. May mga damong matataas at ilang puno ng kawayan at may maliit na punong balete. Doon na ako nagtungo. Dali-dali kong binaba ang zipper ng pantalon at umihi. Ang hindi ko nagawa ay hindi pagsabi ng tabi-tabi po. Bakit nga ba? Ewan, siguro dahil pagod ako. Siguro dahil wala sa isip. Siguro dahil hindi ako naniniwala. Pero mula ng gabing yon, hindi na naging payapa ang buhay ko. Kinabukasan, pagkagising ko, masakit ang puson ko. Akala ko simpleng muscle pain lang dahil sa trabaho. Pero habang lumilipas ang oras, parang may gumagapang sa tiyan ko. Mabigat, malamig, at parang may nakadagan sa bituka. Pag-uwi ko sa bahay, napansin ko ring parang may amoy ang katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Amoy lupa, amoy bulok na damo kahit bagong ligo ako. Kinagabihan, habang nakahiga ako, may narinig akong maihinang yabag sa labas ng bintana. Mahahaba at mabibigat na hakbang. Akala ko ay aso. Pero nang tumigil ang yabag, may narinig akong pabulong. Bastos ka. Hindi ka nagpaalam. Nanindig ang balahibo ko. Walang ibang tao sa bahay at sigurado akong ako lang mag-isa. Pero malinaw na malinaw kong narinig yon. Simula nun, gabi-gabi na akong ginugulo. Tuwing pipikit ako, may mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin ko. Minsan, pagdilat ko, nakikita kong sarili kong kwarto na punong-puno ng mga dahon at damo. Parang dinala sa loob ng bahay ang buong masukal na lugar na pinag-ihian ko. At lagi kong naririnig ang iisang salita. Bastos ka. Hindi ka nagpaalam. Minsan, nagising ako ng madaling araw na nanginginig at basang-basa ng pawis. Nang tumingin ako sa bintana, may nakatayong nilalang. Mahaba, payat, baluktot ang katawan. Hindi ko maaninag ang muka dahil natatakpan ng mahabang buhok. Pero nakatitig siya sa akin. Nang kumurap ako, nawala siya. Pero naiwan ang amoy lupa sa loob ng silid ko. Hindi lang sa panaginip ko naramdaman ng parusa. Sa araw-araw, unti-unti nang hina ang katawan ko. Hindi ako makakain ng maayos. Lagi akong nilalagnat at ang puson ko parang may kung anong kumakalmot mula sa loob. Dinala ako ng mga kaibigan ko sa health center. Wala raw makitang kakaiba ang doktor maliban sa matinding kabag. Binigyan lang ako ng gamot pero hindi nawala. Dumating ang isang gabi na napahiga ako sa sahig na sobrang sakit. Habang nakapikit ako, ramdam ko na parang may maliit na kamay na gumagapang sa tiyan ko, paakyat sa dibdib. Nang dumilat ako, nakita kong may mga bakas ng putik at damo ang balat ko. Parang may yumakap na nilalang na galing sa lupa. Doon ko naisip, ito na ang kaparusahan ng hindi ko pagsasabi ng
Tabi-tabi po. Dinala ako ng tiyahin ko kay Mang Fidel, isang kilalang albularyo sa aming baryo. Pagpasok pa lang sa amin, agad niyang sinabi, "May naihian ka, may nilapastangan ka sa kanilang lugar, at galit na galit sila sa'yo." Napalunok ako. Dahil ba hindi ako nagsabi ng tabi-tabi po? Tumango siya. Oo, umihi ka sa isang masukal na lugar. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko pa nagkukwento sa kanya ang buong detalye, pero alam na niya. Naglatag siya ng mga dahon at kandila. Gumuhit siya ng simbolo sa sahig. Pinaupo niya ako sa gitna at pinasusuot ang basang tela na may langis. Habang dinadasalan ako, biglang nagsisigaw ang katawan ko. Para bang hindi na ako ang may kontrol. May boses na lumalabas sa bibig ko na hindi akin. Sa amin siya umihi. Sa amin siya dumumi. Walang galang. Bastos. Kinilabutan ako. Ramdam kong may nilalang sa loob ko. Si Mang Fidel ay nagpatuloy sa dasal. Ibinuhos niya sa tiyan ko ang isang mangkok ng langis at tubig na may abo. Bigla akong nagsuka at ang lumabas ay hindi pagkain, kundi mga damo, lupa at maliliit na bato. Halos mawalan ako ng malay, pero sa huling dasal ni Mang Fidel, parang gumaang ang katawan ko. Pagkatapos ng ritual, pinayuhan ako ni Mang Fidel na bumalik sa lugar kung saan ako umihi. Magdala raw ako ng puting kandila, sigarilyo at kaunting alak. Hindi sapat na naalis ko sila sa katawan mo. Kailangan mong humingi ng tawad mismo sa lugar na yon. Kundi, babalik sila. Kinaumagahan, dali-dali akong pumunta sa masukal na daan. Nanginginig ang kamay ko habang sinisindihan ng kandila. Nilapag ko ang mga alay sa ilalim ng punong balete. At doon, halos lumuha ako habang pabulong na nagsabi, "Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po kayo binastos. Tabi-tabi po." Muling umihip ang malamig na hangin. At sa di kalayuan, parang may narinig akong yabag na papalayo. Simula nun, hindi na ako ginambala. Bumalik na ang lakas ko. Naibalik ang payapa akong tulog. Pero ang karanasang yon ay tumatak sa akin habang buhay. Ngayon, kahit sa simpleng pagdampot ko ng bato sa tabi ng kalsada o pagtapak sa damuhan, automatic kong sinasabi, tabi-tabi po. Kahit pagtawanan ako ng iba, hindi ko na alintana dahil alam ko kung gaano kabigat ang kapalit ng paglimot.